Ang kapanganakan ni Jesus, December 25 ba? So ganito, no, marami ang naniniwalang December 25 ipinanganak si Kristo. Katunayan, kaya nga sila nagse-celebrate ng Christmas dahil sa paniniwalang ito. Ngayon, kung Biblia ang tatanungin, kailan nga ba ipinanganak si Kristo? So maglalatag muna tayo ng premise, no, para maunawaan natin kung paano natin malalaman ang kapanganakan ni Jesus. Dapat kung ano ang batayan ng Biblia, yun din ang pagbatayan natin. Tapos from there, ititrace lang natin yun sa kapanahunan natin. Ngayon, ano ba itong pinagbabatayan ng Biblia? Yan ay yung Jewish calendar. Yan, ang Jewish calendar, no? Sige, pwedeng screenshot or kung ano man. Basta, diyan tayo magbabatay mamaya. Ano? So, ayan, ngayon may idea na tayo kung ano ang Jewish calendar na may corresponding Gregorian calendar. Dito natin ibabatay at sa Biblia ang paghahanap ng kapanganakan ni Kristo. Balikan muna natin, ano? Ayan. Tishri, yan yung sa Jewish calendar, ang corresponding yan sa Gregorian, September to October. Tapos Heshvan, October to November. Kislev, November to December. Tebet, December to January. Shebat, January to February. Adar, February to March. Nisan, March to April. Iyar, April to May. Sivan, May to June. Tammuz, June to July. Ab, July to August. Elul, August to September. Tapos, tandaan nyo yung month of sacred year. Gagamitan natin yan ha. So, balik tayo. Basahin muna natin ang unang Kronika 24, 1-2. No? At ang pagkabahagi ng mga anak ni Aaron ay ito. Ang mga anak ni Aaron, si Nadab at si Abiu, si Eleazar at si Ithamar. Ngunit si Nadab at si Abiu ay namatay na una sa kanilang ama at hindi nangagkaanak. Kaya't si Eleazar at si Ithamar ang nagsigawa ng katungkulang pagkasaserdote. Ayan, so merong katungkulang pagkasaserdote na paghahatian ng mga anak ni Aaron. No? Kaya lang itong si Nadab at Abiu namatay at hindi nagkaanak. Kaya ang naiwan ay si Eleazar at Ithamar. Sa kanila na naiatang yung katungkulang pagkasaserdote. All in all, kapag pinagsama, kung ipagpapatuloy natin ng ulat sa unang Kronika, nagkaroon ng 24 divisions ang mga naging anak ni Eleazar at Ithamar. So throughout the year, pinaghatian ng 24 yung katungkulang pagkasaserdote sa templo. At kasama yan na mababasa natin sa unang Kronika. No? Ngayon, i-take note natin itong isang talata dito. No? Ito, dito tayo magbabatay. Sa unang Kronika 24:10, ang ikapito ay kay Kos, ang ikawalo ay kay Abias. 7th division kay Kos, 8th division kay Abias. Yan ha. Tandaan lang natin ha, kasama ito sa ating premise. Ang ikawalong division ay kay Abias. Sa lahi ni Abias napunta yung ikawalong division. Ngayon may babasahin naman tayo sa Lucas 1:5. Ayan. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias. Okay? Sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron. At ang kanyang ngalay Elizabeth. Yan ha. Diyan sa talatang yan. Ano yung talata? Lucas 1:5. So, ayan, dito may mababasa tayo na mayroong isang saserdote na ang pangalan ay Zacarias sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa ni si Zacarias ay si Elizabeth. So, keep in mind na itong si Zacarias ay may asawa na ang pangalan ay Elizabeth. At itong si Zacarias ay mula sa pulutong ni Abias. Si Abias na nasa ikawalong division na assign sa pagkasaserdote sa templo. No? So, si Zacarias nasa 8th division din napunta dahil si Zacarias ay mula sa pulutong ni Abias. namana niya. So, 8th division din napunta dahil si Zacarias ay mula sa pulutong ni Abias. So, 8th division din napunta dahil si Zacarias ay mula sa pulutong ni Abias. namana niya. So, 8th division din napunta dahil si Zacarias ay mula sa pulutong ni Abias. So,
Ngayon, mabalik tayo doon sa binabanggit natin kanina na 24 divisions in 1 year na paghahati-hatian nila, including festivals. So, more or less, para ma-simplify lang natin, 24 divisions divided by 12 months. So, 2 divisions per month. Tandaan natin ha, si Abias, nasa ika-8 division or 8 division. So, kung bibilangin natin, magbabatay tayo dun sa table ng months na inilabas natin kanina. So, magsisimula tayo sa Nisan. Yun yung first month, So, first and second divisions ang napunta ron. Kasi magdi-divide sila eh. Tapos sa ER, second and third and fourth divisions. ER or second month, ang third and fourth divisions. Tapos sa Sivan or third month, ang fifth and sixth divisions. Tapos Tammuz or fourth month, ang seventh and eighth divisions. Tammuz yun fourth month, 7th and 8th divisions. So, balik tayo ngayon sa Lucas. Lucas 1, 8 to 13. Lucas 1, 8 to 13. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At nagulimihanan si Zacarias. Pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot, datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan." So, ayan dito sa mga talatang ito, sinasabi na nung ginaganap ni Zacarias yung turn niya sa pagkasaserdote, may nagpakitang anghel kay Zacarias. Nagulumihanan pa nga si Zacarias, pero sinabi sa kanya ng anghel na huwag matakot. At yung kanyang asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin siyang Juan. So ito pa lang si Zacarias at Elizabeth ang magulang ni Juan Bautista. Take note, ito ay during ng pagkasaserdote ni Zacarias na nasa 8th division. Na ipagpatuloy natin ang basa sa Lucas 1, 21 to 24. At hinihintay ng bayan si Zacarias at nangagilalas sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo. At nang lumabas siya ay hindi siya makapagsalita sa kanila at hinyanagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo. At siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. At nangyari na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. At siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tingnan niya upang alisin ang aking pagkaduwagi sa gitna ng mga tao." Ayan, dito naman, may mababasa tayo na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay at pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. So, nung naglihi si Elizabeth, natapos na ang paglilingkod ni Zacarias sa templo. So, nasa katapusan ito ng Tammuz or 4th month kasi doon nga sila napunta sa division na yun, 8th division. So, ipagpatuloy naman natin ang basa sa Lucas. Lucas pa din sa 1, 24 to 31. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. At siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tingnan niya upang alisin ang aking pagkaduhagi sa gitna ng mga tao." Nang ika-6 na buwan nga'y, sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki
na ang kanyang ngalay Jose na angka ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. Ayan ha, take note ha, ng ika-6 na buwan nung kay Elizabeth. So, sa 28, at pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong nagulmihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." Ayan, dito sa Bible ha, may mababasa tayo na ng ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa Nazaret kay Maria at sinabing, "Manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." At kung pagpapatuloy lang natin ang basa, mako-confirm natin yan dito sa Lucas 1:36-38. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Ayan dito, makikita natin na nung ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, siya namang pasimula ng pagbubuntis ni Maria kay Jesus. So, nauna si Elizabeth ng 6 months kay Maria sa pagbubuntis. So dito, may batayan na tayo kung kailan maaaring ipinanganak si Jesus. Balikan nga ulit natin yung nasa taas na nung pasimulang nagbuntis si Elizabeth ay sa katapusan ng Tammuz or 4th month or nasa unahan ng Ab or 5th month. More or less nandun So kung bibilangin natin mula sa katapusan ng Tammuz or unahan ng Ab, magbibilang tayo ng 9 months kasi 9 months ang pagbubuntis sa tao Meron na tayong starting point. Okay, ito ha. Corresponding to sa pagbubuntis ni Elizabeth. 9 months corresponding sa pagbubuntis ni Elizabeth. So doon tayo magbibilang nung natapos yung pagkasaserdote. So ayan, Ab, simula ng Ab, yun ang unang buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. So siyempre, sunod-sunod na yun. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. Bibilang ka rin dun sa kabila ng Jewish. So ang 9th month ng pagbubuntis ni Elizabeth ay sa Nisan. Sa Nisan na yung ika-9th month ng pabuntis ni Elizabeth nung dinadala niya si Juan. So, ayan so more or less, ipinanganak si Juan Bautista ng Nisan. Nisan, di ba? At dahil nauna si Juan na ipinagbuntis ni Elizabeth ng 6 months kay Maria nung ipinagbuntis niya si Jesus, bibilang naman tayo ng 9 months from the 6th month ng pagbubuntis ni Elizabeth. So, in this case, either katapusan ng Tebet or simula ng Shebat, plus or minus the festivals. Kunin natin sa Shebat. So, yan. Ito, buwan naman ng pagbubuntis ni Maria. Meron na tayong starting point nung ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. So, katulad din ng pagbubuntis ni Maria, 9 months. From Shebat, magbibilang ka 9 months, Tishri yun. So, dito maglagay tayo ng plus or minus the 15 days dahil may mga festivals na hindi na natin sinama para ma-simplify lang ang computation. So, more or less, ipinanganak naman si Kristo ng Tishri or 7th month. Ngayon, kung ating titingnan sa month table na inilabas natin kanina, papatak sa ating calendar, ipinanganak si Kristo ng buwan ng September or early October. So, pwedeng from September 15
to October 15. Ayan, yan yung pinagbatayan natin. So, ipinanganak si Kristo ng Tishri, September to October. Di ba? So, at mayroon din mga naniniwala na malamang ay sa kalagitnaan ng September pinanganak si Kristo or sa Tishri or 7th month ng Jewish calendar. At ito ay nasa 15th day ng Tishri o nasa 15th day ng 7th month. Ito ay sa kapistahan ng mga balag o Feast of Tabernacles. Basahin natin sa Leviticus 23 to 34. Iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, sa 15 araw ng 17 buwan, ito ay kapistahan ng mga balag na 7 araw sa Panginoon. Sa King James Version, speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of the 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days unto the Lord. So ngayon, may idea na tayo kung kailan ipinanganak si Kristo. September to October, At yan, hindi natin hinilaan yan, nakabata yan sa Biblia. Tinrace natin dahil alam natin ang difference nung difference nung pagkapanganak kay Kristo at kay Juan. Tapos si Juan naman, ang tatay niya, si Zacarias, konektado kay Abias na mayroong pagkasaserdote. Kaya natin na-trace So ngayon, may idea na tayo kung kailan ipinanganak si Kristo. Ang masasabi lang natin, nakakasiguro tayo na hindi yun December 25. So ang tanong, tama ba na i-celebrate natin ang Christmas tuwing December 25? Unang-una, mali na paniwalaan natin na ang kapanganakan ni Jesus ay December 25. Mali yun. Ngayon, having that in mind, ganun pa rin ang tanong Tama ba na i-celebrate natin ang Christmas tuwing December 25? May nagsasabing, hindi daw importante ang araw ng kapanganakan, kundi ang ipinanganak. Tama yun Kung Biblia ang tatanungin, ano ba magandang paraan para i-celebrate o alalahanin ang ipinanganak? May babasahin tayo, 3:13 ng Ebreo. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ayan, may sinasabi dito na tayo ay mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Bakit? Basahin natin kasunod na talata. 3:14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ayun, kaya pala kailangang magpangaralan sa isa't isa araw-araw kasi nagiging kabahagi tayo ni Kristo. Kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yung pala yung mas magandang paraan ng celebration ng ipinanganak na si Kristo. Yung maging kabahagi tayo ni Kristo at maingatan nating matibay hanggang sa katapusan. Paano natin gagawin yun? Sinagot din yan ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 11:1-2. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ayun, kailangan palang ingatang matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ni Pablo at maging tigasunod ni Kristo na gaya naman ni Pablo. So, magandang celebration, quote-unquote, na magagawa natin ay ingatang matibay ang mga turo na ibinigay ni Kristo hanggang sa katapusan. So, kung hanggang sa katapusan, kailangan araw-araw yun. Kaya nga may utos na pangangaralan sa isa't isa araw-araw. Ang tanong natin ngayon, ang December 25 ba? Kasama sa araw-araw? Ang sagot, oo. Kasi ang December 25, araw din So, ang sagot sa tanong na,
Tama ba na i-celebrate natin ang Christmas tuwing December 25? Ang sagot, tama. As long as ang celebration na gagawin natin ay ayon sa Biblia at hindi celebration na ayon sa tao, yung maluho. At as long as ang definition natin ng Christmas ay hindi yung araw ng kapanganakan, kundi yung ipinanganak na si Kristo at pag-iingat sa kanyang mga katuruan, tama na i-celebrate natin ang Christmas at hindi lang tuwing December 25, kundi araw-araw.